So yun, good morning guys. So for today's video, today is Saturday dito sa Japan, katatapusan ng bagyo. So maaraw na dito sa amin ngayon sa What? Fukuoka. Ha? So, ngayon lalabas Fukuoka ako para pumunta sa JP Bank at maglalakad lang tayo kasi hindi pwedeng magbike, no? At sakit pag naka-stretch yung kamay. No? So ito muna so update ko kayo guys kung kasi maglalakad lang pag magbabike kasi nasa 2 minutes yung bike, so siguro mga nasa 8 minutes ganun yung lakad. So papakita ko sa inyo yung way kung saan papunta ng JB Bank dito sa lugar namin sa Japan. Okay, so let's go. Yan na guys, so palabas na ako ngayon ng bahay namin at yung sleeper ko pala naiwan ko dun sa gemba namin kasi yun nga nung nangyari nung Webes yung aksidente dito sa kamay ko. Yan, so hindi ko na nabitbit yung mga ibang gamit ko, dinala ako sa ospital. So kaya ang susuot natin ngayon, outfit for papunta sa labas is hindi sleeper, sa black shoes tayo, no? Rubber naman to kaya okay lang, no? Guys, ito yung panahon ngayon dito sa Japan. Yan, so makikita nyo mainit na, no? So lumabas na si Haring Araw. Kaya ito ang kagandahan kasi yung isa sa mga kasama namin dito, nagtanim siya. So tignan nyo naman yung tanim niya, no? Dumaan yung bagyo pero ligtas. Yan. So ligtas yung kanyang mga tanim. So ngayon guys, maglalakad na ako papuntang JB Bank. Okay, let's go. Ayun guys, so for today, no? Papasalamat ulit tayo kay Heavenly Father at yung ligtas yung tayo lahat sa nagdaang bagyo. Safe tayo. So maganda na ngayon yung paligid dito sa lugar namin dito sa Japan, sa Fukuoka, no? Na kung saan dito nagsimula yung dumaan yung bagyo. Ngayon nasa taas na namin siya yung bagyo. So yan guys, so dito nga pala sa Japan guys, no, kapag maglalakad ka or magdadrive ka, laging nasa kaliwa ka dapat. Yan yung yun yung rules dito. Kapag ikaw ay maglalakad sa mga daanan, laging nasa kaliwa, no? So dito lang sa Japan pwede yung mga liwa yung dadaanan, no? Pero pagdating sa relasyon or may asawa mo, no, hindi ka pwedeng mga liwa, no? Ganun, no? So dapat stick to one ka, no? Stick to one. Yan, gaganda ng bahay dito guys, malilinis talaga yung lugar. Medyo tinanghali tayo ng gising, alas 8. Hindi namin naabutan yung tinatawag na basura, no? Kasi dito lang guys sa sa tapat ng bahay nila, naglalagay sila ng dito nilalagay yung mga basura na naka-plastic na maayos, yung mga sapatos, mga damit. Nung nakaraan nga guys, nakakuha kami ng mga damit, no? Isa na dun guys yung suot ko na white na jacket na may hoodie nung nag-vlog ako yung sa family ko. Yun, yung jacket na yun is napulot ko lang siya. Ganda pa, no? Tsaka bago nila itapon guys, yung mga damit ay kanila itong nilalaban pa. Yan, dito na tayo sa kabila. Dito sa kabila. Yan. Ayun. Dito yung makikita nyo yung view guys. Kasi may tinigil yung boss ko, no? Pakita siya kanina. Ayun, sorry na ako. So, patayin ko lang yung payong ko kasi mahangin. Ayan guys, ayun o, mahangin na. Alam nyo naman guys, yung isang kamay ko, mainit pa. Saan yun talaga ginagamit pa. Ito yung
view dito sa taas ng tulay. Yan. Yan yung donkey. Donkey. Basta yung lagi ko napapanood sa vlog. Ayun, no? Parang penguin. Ano, may kulay yellow. Zoom natin. Yan. Diyan guys, no? Mas sa mga napapanood ko sa mga vlogger, then sila bumibili ng mga pasalubong nila. Doon. Kasi ang mumura, especially yung mga chocolate. Actually, nabisita ko na yun nung nakaraan eh. Ilan sa mga nakita ko dyan talagang mura. Yung spam, no? Kaya yung mga Pilipino dito sa Japan, kapag nagpapadala sila ng package, no? Nagpapakargo sila, hindi sila bumibili. Ito yung pinaka-recommend ng mga vlogger dito. Na saan ka bibili ng yung mga pasalubong, no? So hopefully, no, pag nakaraos tayo dito sa Japan, kasi hindi porket nandito na sa Japan is madali na yung buhay, no? Ang dami ng pera, ganun. So mahirap pa rin guys. Ayan, so kaya kailangan magtipid-tipid, no? Magsipag-sipag, kasi no work no pay kami dito guys. Ayan, so napaka-disiplinado dito talaga guys ng daanan. Sa gilid. Ayan. So ito yung pedestrian. Ayan, go. Ano lang guys, ako marunong ako mag-drive, konti lang. No, may lisensya ako sa Pilipinas, pero yung lisensya ko dito sa Pilipinas, yung lisensya ko sa Pilipinas ay hindi ko pwedeng gamitin dito sa Japan. Sabihin, hindi ako pwedeng mag-drive dito, no? Kahit marunong ako. Mahigpit dito guys. So kaya kailangan kumuha ka din muna ng license dito. Kaso kung may license ka, wala ka namang sasakyan, di ba? So kaya magtiis na lang muna guys sa bike. Ganoon talaga, no? So ayan guys, update, malapit na pala ako sa JP Bank. Ayan, so ito. Ayan po yung pinakahintayan ng bus nila. Ganyan lang kasimple. Walang waiting shed po. Kasi dito sa Japan guys, naka-oras talaga yung mga dumadaan na bus. No, kaya ma-estimate mo, no, bago ka umalis ng bahay nyo, no? Check mo muna sa updates. May apps dito na dinadownload. So, makikita mo kung anong oras dadaan yung bus, no? So kaya hindi ka tatayo ng matagal dyan sa bus station. Ay, gozaimasu. Ayun, sobrang magalang yung mga tao dito talaga. Talagang nagbabaw sila pag nag-greet ng magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Lahat talaga guys nagbabaw. Kaya kailangan lahat ng mga salubong mo i-greet mo sila. Ganyan dito sa Japan. Medyo malayo-layo na tayo guys. 6 minutes na ito. Makakating tayo sa JP Bank. Dito guys, papadala ng mga letters ng sa family, yung mga kailangan mong i-update na na needs, no? For today kasi guys, papadala ako sa kapatid ko ng bayad ko sa loan, no? And depende na lang kasi yan sa inyo guys kapag bago kayo umalis ng Pinas, wala talaga kayong budget or late dumating yung kailangan yung pera, no? So talagang papapasubo kayo na kumuha ng loan. Tsaka yung mga partner naman ng agency, based sa experience ko, mababa lang yung singil nila, no? Sa yung mga legit talaga na nagpapaloan. Hindi katulad guys sa mga nagpapaloan o nagpapautang sa iba na talagang ang laki na interest, 15%, minsan kainsinas lang yun, 20% isang buwan. Ang taas talaga.
no? Mabuti na lang, yun din isang tulong na ibibigay ng agency sa atin is i-recommend tayo sa mga legit na pwedeng magpa-loan, no? Hindi naman kalakihan ng niloan ko, talagang sakto lang talaga sa pinangbili ko ng mga gamit ko na mga dadalhin dito sa Japan, kahit yung maleta ko, no? At yung mga other expenses ko pag biyahe ko sa Manila, ganun. Yung iniwan kong pera sa magulang ko, no? Kahit paano may naiwan para sa kanila. Yun, no? At honestly, sa ginawa kong yun, hindi ako gano'n nahirapan dito sa Japan. Kasi as expected, sana mga napapanood ko sa vlog na mahal yung living expenses dito sa Japan is talagang mahal siya. Legit yun guys. Talagang mahal. Ayun guys, so ito yung bus. Yan na naman yung bus station. Bus stop, ganun. Bus stop. Ayan, so ihinto pa rin yan. Yan yung bus. Ihinto, no? Ito na tayo guys sa JP Bank, no? So papost ko muna to, papasok ako, tapos papakita ko sa inyo ng video. Init. Please select your desired transaction. Please insert your passbook or card. Please wait. Your transaction is being processed. Ayan guys, pauwi na tayo. Tapos na yung transaction natin sa JP Bank. So, ayun na, patuloy tayo, no? Mamaya, papakita ko sa inyo yung update kung magkano yung palitan ngayon dito sa Japan ng yen ka peso, no? So, kasi nagpadala ako ng 30,000 yen. So, tingnan natin mamaya kung magkano yung darating dun sa kapatid ko, no, na padala, no? So let's go. Hindi pa tayo sumasahod dito guys sa Japan. Bali yan yung pocket money ko pa na meron ako dito sa Japan at meron pa ako natira dito, no? So titipirin na natin kasi malayo-layo pa yung sa araw ng sahod, no? So at marami din naman tayong stock ng grocery na dala galing Pilipinas, kaya kayang-kaya, no? Yung mga dilata, no? Hahaluan lang natin yan ng gulay, magiging healthy na yan, no? Basta iluluto pa natin ng mabuti. Ayun guys, so ganun, no? Ang buhay-buhay dito sa Japan. Next vlog siguro, kapag sumahod na rin tayo, i-vlog din natin kung magkano yung sahod, no? Ko bilang isang PITP, no, or trainee dito sa Japan, no, first timer dito sa Japan, magkano yung sahod. So iba-iba yung sahod talaga dito, depende rin sa kung gaano ka nakatagal dito sa Japan, kung SSW ka or mabalik-balik ka dito sa Japan, or kung ano yung destination place mo dito sa Japan, at kung anong klaseng trabaho meron ka dito sa Japan. Kaya hindi pare-parehas, no? So ako as iron worker, malalaman nyo soon, no, kapag sumahod na kung magkano pa, no? So ayun guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa paglalakad ko, sa konting time nilaan nyo para makapagkwentuhan sa akin, makinig, no? So ay paki-comment lang sa comment section kung may mga katanungan pa kayo na pwede kong gawin content dito sa Japan, no? So, kasi first timer pa tayo, kaya kailangan pa natin ng marami talagang suggestion para mas marami pa tayong video na may ilabas, no? So, maraming salamat sa inyo at
Hanggang sa susunod na vlog, huwag kang mawawala. Diyan eh. お疲れ様でした